Samantala sa larangan ng pampalakasan, muling nagkaroon ng sigla ang mga kabataang manlalaro sa idinaos na palarong pampaaralan sa bayan ng Bansud kamakailan. Alamin natin ang mga namamayagpag o namayagpag sa naturang palaro na siyang ipanlalaban ng lalawigan sa darating na Mimaro Paraa sa taong 2013 sa balita ni Beverly Aguilar. Nakuha ng Unit 3 na kinakatawan ng mga atletang mag-aaral mula sa mga bayan ng Bansud, Bungabong, Rojas, Mansalay at Bulalakaw ang kampyonato sa elementary at secondary levels sa katatapos na palarong pampaaralan ng Silangang Mindoro na ginanap noong ika-21 hanggang ika-24 ng Nobyembre sa bayan ng Bansud. Pumangalawang Unit 1 mula Lauhan, Baco, San Teodoro at Puerto Galera sa elementary level, samantalang ang Unit 2 mula sa mga bayan ng Victoria, Pola, Socorro at Gloria ang nakakuha ng ikalawang pwesto para sa secondary level. Ikatlong pwesto naman ay nakuha ng Unit 2 para sa elementary level at ng Unit 1 para sa secondary level. Nakuha naman ng Unit 4 ng bayan ng Pinamalayan ang ika-4 na pwesto at lahat ng minor awards na kinabibilangan ng cleanest at most disciplined delegation at ang best in parade. Ginanap ang opening ceremonies ng palaro sa Pag-asa National High School kung saan natipon ng humigit kumulang sa 2,500 mga atleta, coaches, trainers at mga opisyal ng palaro. Taos-pusong pasasalamat ang paabot ni Bansud Mayor Ronaldo Morada sa Department of Education Oriental Mindoro Division sa pagdaraos sa kanilang bayan ng taunang palaro. Welcome po kayo sa bayan ng Bansud. Mga kababayan ko, maraming salamat po sapagkat sa ikalawang pagkakataon ay dito muna ang palarong pampaaralan. Sa katotohanan po yan, mayroon kami 2 milyon na kaplan para dito, para ayusin sana mas gaganda ang ating palaruan. Kaya lang po, inabot po tayo ng maras sapagkat noong nakaraang bagyo ng Opel, kami po ay isa sa mga sinalanta. Kaya naman, yung aming 1 milyon, 2 milyon na para sana ay maayos ang ating kapaligiran ay medyo po nabawasan ng 500,000 lamang ang natira. Kaya kahit po 500,000 ang natira, ay nakita naman po ninyo kung gaano naman namin ipinapakita sa mga panauhin natin at mga bisita na nagmula pa sa ibang lugar ang kayusan ng ating palaruan sa ngayon. Makakaasa kayo na sa ikatlong pagkakataon, kung sakasakali na dito muli ninyong mapili ang bayan ng Bansud na dito idaos ang palarong pamparalan sa lalawigan ng Silangang Mindoro, ay 100% po namin kayong tatanggapin at siguro sa nakikita nyo ngayon sa susunod ay improve po natin ito. Ay palakpakan naman kayo. Parang kayong, ay anong hindi na kanina po ka nahalata. Binigyang diin naman ni DepEd Oriental Mindoro Schools Division Superintendent Dr. Estrelita A. Dulor na ang palaro ay isang daan upang umunlad at mabuklod ang mga mamamayan ng lalawigan. Pinatinggan ang ating pagtitipon ng ating mga kasiglahan sapagkat tayong lahat ay naniniwala na ang palarong ito ay isang daan upang lalo tayong lahat ay umunlad at magbuklod. Bilang kinatawan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr., ipinaabot ni Provincial Administrator Angel M. Saulong ang kahalagahan ng pagsasagawa ng palarong pampaaralan. Pinagpipilitan po ng ating mahal na Governor Alfonso V. Umali Jr. kasama po ang DepEd na maging maayos pa po at lumakas po yung dito sa ating lalawigan. Ito nga pong sports. Nagbabalak na naman po ang ating mahal na Governor mag-host tayo dito sa palarong pambansa na kaya po pinagpilitan ng provincial government na i-host ang Batang Pinoy para more or less mag-engage natin kung pwede na ba tayo mag-host ng palarong pambansa. Ayon kay DepEd Oriental Mindoro Education Program Supervisor Dr. Jerry F. Huerto, ang mga nagsipagwaging atleta sa nabanggit na palaro
ay ang mga magiging kinatawan ng dibisyon sa Mimaro para Ami na gaganapin sa Romblon sa Pebrero ng susunod na taon. Siya si Lolo Cayetano Diaz o mas kilala sa tawag na Mang Cain. Simpleng namumuhay ang 85 anyos na si Mang Cain kasama ang kanyang pamilya sa Sitio Kulo-Kulo, Barangay Bulusan, Lungsod ng Calapan. Sa mga nakakakilala sa kanya, ay mabait na tao naman sila. Tapos ay makakaling makisama sa mga kasama dito sa lugar ng Bulusan. Yun ang kinagisnan ko dito dahil dito ako lumaki eh. Hindi sa pangangarit ng nyog, yung sa suka, na katsya. Tapos edi ninegosyo niya. Yan ako, pag may mga na-order, dinidelibera nila. Yun ang alam kong negosyo niya. pero siya Suka. isang bulag. Oo, yung malabo na ang mata niya. Totally hindi nakakakita. Hindi. Dahil akay siya ng mga apo pag napunta dito na binibili. Akay siya ng apo. Inspirasyon ng tao yun. Sa lahat ng mga tao na ang pangatawan ay kompleto, na may paningin, may pandinig, ay siya, bulag, pwede siya magtrabaho, nakapagtrabaho. Ang kakaiba niyan, nagtatrabaho siya talaga na umaakit siya sa Puno ng nyog. puno ng niyog. Susuka, ganun. Yun ang inspirasyon. Wala, yun lang yan, suka lang, konti lang. Bulag ang parehas sa mga mata ni Mang Cain. Subalit sa kabila ng kanyang kalagayan, napapanatili niya ang kanyang pagiging matatag at ang pagiging masigasig sa pagganap sa pang-araw-araw niyang gawain. Mayroon siyang 4 na anak sa nauna niyang asawa, ngunit maaga itong pumanaw. Dahil daw sa hirap na walang makatuwang sa buhay, lalo na sa kanyang kalagayan, kaya pinasya niyang muling mag-asawa. 62 anyos si Mang Cain noon, 30 anyos naman ang kanyang napangasawa na hindi rin naman nagtagal at sa kalaunay nabiyayaan sila ng 3 namang supling. Ay nag-isa-isa ako doon sa bahay ko dyan sa baba. Malaki yung bahay ko dyan up and down. Ay ngayon may mga pamilya na itong akin mga anak. Nag-isa-isa ako dyan. Nagkasakit ako na wala man akong kasama kundi dumaan dyan anak kong bunta sa hulo. Ay tatay, kiraan ka ako, pero hindi nila alam. Hindi lang nila ako nasilip doon nga ako masama na. Sabi ko, pag ako lang ako, ay gumaling ay magaling pa maghanap na uli. Mahirap nga nag-iisa. Bagaman may pangalawa siyang asawa at may nauna naman siyang mga anak, hindi ito naging sagabal sa kanila para magturingan parang isang tunay na pamilya. Masaya silang namuhay pero dumaraan ang mga pagsubok. Ikwinento ni Mang Cain kung ano ang pinagsimulan ng kanyang pagkabulag, 19 na taon na ang nakararaan. Ay malabo ang mata ko sa gawan may katarata. Ngayon, mayroon namang misyon yun na nag-opera ng nga libre. Ay nahili ako doon sa ibang nagpa-opera dahil sa gabi hindi na ako makaninaw eh. Gawang katarata. Maganda naman ang pagka-opera sa akin. Ay, mali naman. Kaya lang, makatatlong araw nga ako na-opera, hindi may tapal pa. Pero pag binabuklat ko gayon, gandang tingin ko. Masilaw lang pero liwanag, layo ng abot. Ay ngayon, itong padalwa kong anak, itong padalwa sa asawa, umanak akong lalaki, ay himatayan baga. Oras ng umiyak ay natira kang mata. Ngayon ay dito na nakahiga ako gayon at maligalig dito nakahiga sa akin. Binti ako naman nakahiga din. Nakapuyata na. Ay biglang tumira kang mata ako'y nabidla. Yung tindig ko bigla ang haligap kong gamot sumuot dito ang akin daliri sa akin mata. Ay matitilos ang kuko ko na una tumusok doon, di bugalwak ang tubig, ay ginayon ko, kala ko'y dugo, ay awas na dyan Kundi, karaka makita na ko dala sa ospital. Hindi yung karting sa ospital, ay hindi plan man dugo, kundi tubig. Yun, ginawa ng paraan, doktor. Sari na kung saan na ako dinala ng doktor, talagang hindi na Masakit man sa kanya ang naging resulta ng eksaminasyon sa kanya, pero tinanggap niyang maluwag sa kanyang kalooban ang nangyari. Namuhay siya na parang isang normal at ginampanan ang pagiging haligi ng tahanan.
Mang Cain, paano nyo po naitataguyod ang pag-aaral ng inyong mga anak? Abay, awan Diyos nairaos din hindi na utang, kakabayad din. Kaya, yun, tulad ngayon, may utang pa akong 2,000. Nakakaraos din Kung minsan naman, makita ako ng mga apo ko, mabigyan ako 100 o 50. Minsan-minsan. Di ako tuwan-tuwa na, iniipon ko yun. At ako naman walang bisyo. Nagtatali ako ng manok. Sabong niya, pag manalo, akin lang bihag. Basta kung magkano man bigay niya sa akin. Iniipon ko yan. At ako naman nangangarit, 10 Linggo-linggo naman naka 200 piso ako. Magkano po? 200 piso. 200 weekly. Oo, tuwing linggo. Ano po yung pangarin ngayon? Ang kinukuha niyo po, ito ba? Tuba, ating sinusuka at ang isa naman Wilkin, 100. Hindi yun naman aking iniipon at para makatulong sa kanila. Hindi, pag ganito lang malapit, ang aking gawain din na kuhan ko na yung parang tukoy ko na Dito na lang ako sa baybay tabi. Pag may naugong, tabi ako, tigil mo na ako sa tabi hanggang makalampas. Yun mga pagdating ko naman doon at makitaan man ako mga apo doon, takbuhan man yan, akay ako. Sa daming nakita akong matanda, nang malilaw pang aking mata. Pag edad ng kasing edad ko na, hindi man sa pagkuhan mabaya ng baga ng mga anak. At kuminsan iniiwasan na pag magsalubong. Ako naman hindi, ako naman siguro naman aywan sa pasunod siguro din sa mga anak, libasa sila mahal ko. Gayon din sa akin, maski mga manugang ko. Mga ka-KPSM, nakikita nyo po ngayon ang aktwal na ginagawa ni Mang Cain dito po sa Bulusan, ang kanyang pang-araw-araw na ginagawa at hanap buhay na rin para lamang maitaguyod ang kanyang pamilya. Hindi po ba kayo natatakot na inaakyat nyo ang napakataas sa punong niyog na ito? Talagang kuhan alam mo, gusto ko man tumigil. Sabi ko lang kaya ko pa. Pero kung minsan nadaan din nga, nahina ako din. Pero sa isang parte, ako yung pamilya din. Ayaw kong iniisip kung ako yung magpabaya, may pamilya ako. Paano naman ang aking pamilya? Ako'y ang awa at ako'y akong lalaki. Dapat akong pursige magtrabaho talaga. Ano po yung magiging mensahe nyo sa mga taong kompletong katawan at normal na kakilos pero hindi nagagampanan ang kalang tungkulin bilang isang responsableng haligi o ilaw ng tahanan? Masabi ko na sa kanila, kung para sa akin, malakas pa, dapat ba natin talaga ang katawan? Dahil kung malakas ang katawan mo, tamad ka magtrabaho, hindi yun kaya abuso na yun. Abuso na. Ako hindi, basta kaya ko. Pagsubok, huwag mong tingnan. Baka ito, magiging lang. Lalayo na. Kalipunan ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, itype lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Para sa iba pang kalaman, ugaliin mag-log on sa aming Facebook account, ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Fea Calizan de Leon, nagsasabing upang patuloy na bumuhos ang mga biyaya sa ating lalawigan, Sikat Mindoreño!